Isang mapagpalang gabi uli sa ating lahat, mga kapuntos. Brother John Ri po, ang inyong abang lingkod. At sa gabi po na ito ay ako po ang nakatoka na magbigay po ng presentasyon sa gabing ito. At ang akin pong ipipresenta para sa inyo mga kapuntos ay meron tayong itatama or sasagutin, no? Na isa pong kapatid natin sa Kaybayo na isang oneness believer na kung saan kasama ng kanyang mga kasamahan ay pumunta po sila sa isang community, no? At doon po ay nagpahayag or nangaral sa salita ng Diyos daw, no? Hindi ko alam kung salita pa talaga ng Diyos or salita lang nila. At ayon po sa aking pakikinig, no, sa kanila ay para bang lumalabas na yung utos ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 28:19 na binyagan ang lahat ng mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay propesiya pa lamang. At ang naging katuparan noon, nung nag-take over na ang mga apostol sa pangangaral sa salita ng Diyos, na kung saan sa kanilang pangangaral ay nagtanong ang mga tao kay San Pedro na sa kung paanong paraan sila maliligtas. At sumagot si San Pedro na magsisi at magpabinyag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil nabasa nila yon, ito ay kanilang ininterpreta na katuparan doon sa utos ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 28:19. Kaya yan po ang ating pag-uusapan mga kapuntos ngayong gabi na ito, no? Pero bago yan, pakinggan muna natin mga kapuntos, no, ang bahagi ng pangangaral, no, ng ating kapatid na kung saan sinabi niya na ang dapat na binyag ay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pero ang katuparan nga daw nito ay yung binyag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na lamang. Ito po ang kaniyang sinabi. So, ang bautismo talaga sa pangalan dapat ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, ang tanong dyan, nasunod ba ng mga disciple? Yes. Kasi ang katuparan ng bautismo ay Jesus. Okay, di ba? Sabi nga sa ano to, na parito ako upang hindi sirain ng kautusan kundi tuparin. O natupad ba? Yes. Ang sagot po natin, yes. Katuparan ni Kristo. Thank you. Yan po mga kapuntos, no, ang ating bibigyang linaw matapos po ang isang paalala. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, Alright, mga kapuntos, no, bago natin umpisahan ang lahat-lahat, please don't forget to like, share, and subscribe. Kaabag sa simbahan at please pahit na rin ng notification bell para palagi po kayong ma-update sa mga videos po na atin pong ipopost. Maging sa ating mga live streaming kasama po ang Punto por Punto team. Card back, sauce in hand. So bago po natin sagutin ang ating mahal na kapatid sa Kaybayo, sa kanya pong pamamahayag, ay pakinggan muna natin ng buo ang kanyang pangangaral, no, sa nasabing lugar, mga kapuntos. Ayan, yan sapat na yan, sabi doon. So yung pangalan pala dyan, wala namang Kristo dyan, walang Panginoon, wala ding Father, Son, Holy Ghost. So bakit yan yung ibinigay ng Diyos? Kasi yan yung daan ng Diyos para ang tao maligtas, di ba? So yung pangalan ba na yan is sapat? Yes. Kasi wala namang sabi ng Panginoon eh. Sabi sa Acts 4:12, walang pangalan sa silong ng langit ng tao sukat ikaliligtas. Ano
ano yung pangalan na binigay? So, Jesus. So, yung ano ba yan? So, bakit Jesus? O, yun ba yung, babalikan natin yung Matthew chapter 28 verse 19. Ano ba yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Yung pangalan ng Ama, so tatanungin natin si Kristo. Di ba? Si Kristo kailangan sagot, tatanungin natin ano ba sagot ni Kristo? Di ba? So, yung alam naman natin na yung pinangalan ng Ama sa Kanya ay Jesus, di ba? So, mababasa natin yan sa Filipos 2, 9 hanggang 10. O, di ba? So, ano ngayon ang tanongin natin si Kristo? Ano yung pangalan ng Ama? So, John 5:43. Pangalan ng Ama. Yes. Pangalan ng Ama. Sa tanongin natin si Kristo, ano ba ang pangalan ng tatay niya? Siyempre, kung siya yung anak, tatanungin natin yung anak. 5:43. 5:43. Oo. Nagkalong na sila. Naisip mo lang. John 5:43. Diyan ka lang, be. Napalito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw niyo akong tanggapin. Oh. Ang iba ang pumalito sa kanyang sariling pangalan ay siya ninyong tatanggapin. Ayun. So, ibig sabihin na parito ako sa pangalan ng aking Ama. So, ibig sabihin, yung pangalan na dala-dala niya ay kaninong pangalan kaya yung dala niya yun? Siyempre, pangalan ng aking Ama. So, ano yung pangalan ng Ama? Di ba? Oh. Wala namang ibang pangalan ang binigay ng Ama, di ba? Kundi Jesus. So, kung si Kristo na dumating sa pangalan ng tatay niya, eh ano pangalan ng tatay niya? Di ba? So, ang Kristo naman, hindi naman pangalan. Yung Lord, hindi pangalan. Bakit? Ang Kristo, sa Greek word, yan po, ang ibig sabihin po niyan ay Christos. Na ang ibig sabihin po sa Tagalog ay pinahiran, di ba? Oh, anointed sa English. So, ano naman sa Hebrew word? Ang Hebrew word po niyan ay Messiah. Ang ibig sabihin po niyan ay tagapagligtas. So, ang pangalan bang tagapagligtas ay ang asan ka bang tagapagligtas ay pangalan? Hindi naman po. Tanungin natin, yung word naman na Lord. So, yung Kurios, pangalan ba yan? Yung Greek word yung Kurios. Hindi po. Ang ibig sabihin po kasi niyan, Master. So, ang Master ba? Ang Master, di ba? Pangalan ba yan? Hindi rin. Yan ay taguri na ginagamit mo lang sa isang bag o tao o being na kung saan nagpapakita ka ng respeto. Nirerespeto mo siya, sumusunod siya, tinatawag mo siyang Lord, di ba? Lord. So, yung taguri na yan, siyempre, nakaakibat lang yan doon sa pangalan. Pero hindi siya kabuuan po na rin, yung doktor. Di ba? Sir. So, bakit natin ina-apply yung doktor? Kasi, Ano niya yun eh? profession niya yun, di ba? So, sir, gumagamit tayo niya kasi mas mataas siya. So, ibig sabihin, ganun din yung pangalan na Lord of Kurios sa Greek word. Ang ibig sabihin po yan, ayan ay nakakaiba doon sa pangalan ni Jesus. So, yung pangalan talaga na ipinangalan, yung Matthew chapter 1 verse 20, wala namang Lord doon wala namang Kristo, di ba? Jesus ka. So, ang basehan natin ngayon, so, yung pangalan na yan, na pangalan na Jesus ay sapat na pangalan para ang tao ay maligtas. So, ang bautismo talaga sa pangalan dapat ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, ang tanong diyan, nasunod ba ng mga disciple? Yes. Kasi ang katuparan ng bautismo ay Jesus. Okay, di ba? Sabi nga sa to, na parito ako upang hindi sirain ng kautusan kundi tuparin. O natupad ba? Yes. Ang sagot po natin, yes. Katuparan ni Kristo. Thank you. Yun po mga kapuntos, no, ang lahat po ng kaniyang pamamahayag, no. So, bakit nga ba natin dapat bigyang linaw ang mga ganitong usapin, mga kapuntos, no, sa mga tao na nagbibigay paliwanag sa salita ng Diyos? Dahil wika po ni Apostol na Pablo, mga kapuntos, sa kanya pong sulat sa Romans, no? Ito po ang pahiwatig ni Apostol na Pablo. Kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. So napakalinaw po dito ayon kay San Pablo na ang paniniwala daw ay nagsisimula yan sa pakikinig. Kaya napaka-importante po na maitama natin ang ating mga napakinggan, lalong-lalo na po kung ang mga nagpapahayag sa salita ng Diyos ay wala pong authority, no? Dahil kung babalikan natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa Romans 10:15 naman, ito po ang sinabi ng Apostol na Pablo. At paano silang masisipagpangaral kung hindi nga sila sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa ni Yaong nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti, no? So paano daw sila makapagpangaral kung hindi sila nga sinugo? Sino kaya ang nagsugo ng mga taong ito, no?
Kaya ingat po tayo sa ating mga napakinggan na mga pamamahayag sa salita ng Diyos, lalong-lalo na po kung yung mga nagpapahayag ay wala pong authority galing sa simbahan. No? Dahil again, sa Romans 10:17, ang paniniwala ay nag-uumpisa sa pakikinig. Car back, saw Simbahan. Dito sa punto por punto ay handa po na ituwid or itama ang ito pong mga pamamahayag ng atin pong mga kapatirang protestante, dahil malinaw naman po na hindi sila inutusan ng inang simbahan. Okay? So, direkta na po tayo doon sa mga issue, no? Or sa mga pinagsasabi ng ating kapatid at ating isa-isahin, no? So, hinati ko po sa 4 ang clip na iyon para madali po nating masagot ang bawat punto na kanyang ipinapahayag, mga kapuntos. So, balikan natin ang unang clip na kanyang sinabi, mga kapuntos. Sabi sa Acts 4:12, walang pangalan sa silong ng langit ng tao sukat ikaliligtas. Ano yung pangalan na binigay? So, Jesus. So, walang ibang pangalan daw ayon sa Acts 4:12. No, Jesus lang. Kaya nga, dapat sa pangalan lamang gawin ng ating Panginoong Jesucristo ang pagbibinyag. Okay? So, basahin muna natin ang Acts 4:12, no, para malaman natin ang konteksto ng nasabing talata. Ito po ang mababasa natin sa Acts 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yan, no? So, malinaw, ayon po sa Acts 4:12, na walang ibang pangalan ang ibinigay sa mga tao para sa kaligtasan. At syempre, yung pangalan na yun ay pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, tama ba gamitin ang talatang ito para sa bautismo na gawin sa pangalan na lamang ng ating Panginoong Jesucristo? Unang-una po, hindi. No? Dahil ang whole Bible po, hindi po yan magkakontra. Malinaw naman po sa 28:19, no? Sa 28:19 po ng Mateo, napakalinaw po ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So basahin muna natin ano ba ang utos ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 28:19, no, regarding po sa pagbabautismo. Ito po ang ating mababasa. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So napakalinaw po ayon sa ating Panginoong Jesucristo, no? Ang kanya pong utos ay binyagan ang lahat ng mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya po, hindi po natin pwedeng gamitin ang Acts 4:12, no, na walang ibang pangalan ang ibinigay ng Panginoong Jesucristo, no, para sa ikaliligtas, dahil lalabas po niyan ko kontra ang Acts 4:12 sa Matthew 28:19. So ano ba ang ibig sabihin ni Apostol Pedro sa Acts 4:12? Bakit niya sinabi na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, no, ibinigay sa lahat ng mga tao para sa kaligtasan? Ito ba ay pumapatungkol sa bautismo? Yan po ang ating alamin muna, no? Kasi ang ginawa po niya, kumuha po siya ng text, out of context naman ang pagkagamit. So yan po ang dapat nating ingatan sa pagbabasa ng Biblia, mga kapuntos. Again, no, yung 4 basic na itinuro ng simbahan para po hindi tayo maligaw sa pagbabasa ng Biblia, palagi po nating i-apply yon. Ano nga ba yung 4 basics na yon na itinuro ng simbahan? Sino ang nagsabi or nagsulat, no? Sino ang sinulatan? Bakit ito sinulat or sinabi? At yung tradisyon nung time na yan ay isinulat. So yan po ang 4 basics, no, na paraan para po makuha natin ang konteksto ng talata at hindi po kumontra sa iba pong nakasulat sa Biblia. So basahin po natin again ang Acts 4:12, pero this time umpisahan po natin sa 7.
no, para makuha natin ang buong konteksto, bakit ba yung sinabi ni Apostol na Pedro? Ito po ang ating mababasa, mga kapuntos. At nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Nang magkagayoy si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan ay matatanda. Kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit, na kung sa anong paraan gumaling ito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So, ang konteksto pala nito, no, actually kung umpisahan mo sa 3 po, no, Acts chapter 3, ang konteksto po talaga niyan, di ba, pumasok si Apostol na Juan at si Apostol na Pedro sa templo, no, para po manalangin. Subalit meron po doong isang pulube, isang lumpo na hindi na makalakad, buhat po nung kabataan niya, no, sa may harap ng pintuan ng templo, no, at humihingi po ng tulong kina San Pedro, no, pera para may pambili, may makain, no. So ang ginawa ni San Pedro, dahil po siya ay nahabag, siya ay naawa doon sa lumpo, kaya niya tinulungan. Pero ano ang sabi ni Apostol Pedro sa Acts 3? Wala kaming anumang pera, pelak, or ginto, no? Ang meron kami ay ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon tumayo ka. So agad-agad naman ang lumpo ay tumayo at nakatayo nga. So yun po ang konteksto, no? Ang pagkasabi ni Apostol Pedro dito sa Acts 4:12 na walang ibang pangalan ang ibinigay sa mga tao para sa kaligtasan, ay para po doon sa pagpagaling sa lumpo, no? Pinagaling ni Pedro sa pangalan ng Panginoong Jesucristo yung lumpo, no? Kung babalikan natin sa 10, malino naman dito oh. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. So yung pangalan pala na paggamit dyan ay hindi para sa binyag, kundi para sa pagpagaling doon sa may sakit. No, again, kung gagamitin po natin ang Acts 4:12, mga kapuntos, no, na yan ang gawing paraan sa pagbinyag, kukontra po yan sa Matthew 28:19. Sa theology po, tinawag po yan na Great Commission, hindi po Great Prophecy. Kasi sa kanila, parang propesiya pa lang yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po yung propesiya. No? Yun po ay pag-uutos na, commissioning na po yun na dapat gawin po ng ating mga apostol. At hindi po nila yan pwedeng kontrahin. No, dahil ayon po sa ating Panginoong Jesucristo sa John 13:15, no, tandaan ninyo ang mga alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon o ang sinugo kaysa nagsugo. So hindi po pwedeng baliktarin yan ng ating mga apostol. No, dahil ang ating po mga apostol sinugo lang at hindi po ang nagsugo. No? Kaya ano ang isinugo sa kanila? Binyagan ang lahat ng mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya yung Acts 4:12 po, hindi po yung tumutukoy sa pagbinyag, kundi doon po sa pagpapagaling sa may isang sakit, no, isang lumpo na nakalakad. So yun po ang konteksto ng Acts 4:12, mga kapuntos. Ngayon, pakinggan naman natin ang kaniyang bahagi, ikalawang bahagi ng kaniyang pamahayag tungkol po sa pagbibinyag, no, gamit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na lamang.
So, yung ano ba yan? So, bakit Jesus? O, yun ba yung, babalikan natin yung Matthew chapter 28 verse 19. Ano ba yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Yung pangalan ng Ama, so tatanungin natin si Kristo. Di ba? Si Kristo kailangan tatanungin natin ano ba sagot ni Kristo? Di ba? So, yung alam naman natin na yung pinangalan ng Ama sa Kanya ay Jesus, di ba? So, mababasa natin yan sa Filipos 2, 9 hanggang 10. O, di ba? So, ano ngayon ang tanongin natin si Kristo? Ano yung pangalan ng Ama? So, John 5:43. Pangalan ng Ama. Yes. Pangalan ng Ama. Tatanungin natin si Kristo, ano ba ang pangalan ng tatay niya? Siyempre, kung siya yung anak, tatanungin natin yung anak. 5:43. 5:43. Nakalulong na sila. Naisip mo lang. John 5:43. Diyan ka lang, be. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Oh. Ang iba ang pumalito sa kanyang sariling pangalan ay siya ninyong tatanggapin. Ayun. So, ibig sabihin, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. So, ibig sabihin, yung pangalan na dala-dala niya ay kaninong pangalan kaya yung dala niya yun? Siyempre, pangalan ng aking Ama. Isa po ito sa mga kapuntos, no? Isa po ito sa problema ng ating mga kapatirang protestante. No, yun bang nagbasa lang sila and then sila na po ang nagpapaliwanag. So marami po ang bumagsak sa ganyang uri ng pagbabasa ng Bible. Tandaan po natin palagi, Acts 3:5, pinaalala na po ng ating Panginoong Diyos, lean not by your own understanding. No? Na wag po tayong manahan sa atin pong sariling karunungan. Dahil yan po ang kalalabasan kapag tayo po ang magbibigay paliwanag mga kapunto sa atin pong mga nabasa sa Biblia. No? So, again, i-recap lang po natin yung kanyang sinabi kung bakit daw sa pangalan na lamang ng Panginoong Jesucristo dapat gawin ang pagbibinyag. Dahil wala daw pong ibang pangalan ang ibinigay, no, sa ating Panginoong Jesucristo. At dapat daw tanungin natin sa Panginoong Jesucristo kung ano ang pangalan ng Ama. So, ginamit niya ang John 5:43. Kaya naman, basahin natin ang John 5:43 at unawain, no? Titingnan din natin, no, ang wika ng mga scholar patungkol po sa nasabing pangalan. Ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ayon sa mga scholar? So yan po ang bigyan natin ng linaw para maunawaan po natin at hindi po basta lang tayo magbasa at tayo na po ang magpapaliwanag. Okay? So basahin muna natin mga kapuntos ang John 5:43, no, na ito ang pinanghawakan niya na talata na parang sa kanya ito ang nagpapatunay na ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay Jesus. So ito po ang ating mababasa. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya niyong tatanggapin. So napakalinaw dito, no? Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Kaya nga sabi niya, ano ang pangalan ng Ama? So, sabi niya sa Filipos 2, no, 2:9, ito ang ating mababasa. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod at nga sa langit at nga sa ibabaw ng lupa at nga sa ilalim ng lupa. So pangalang Jesus pala ang ibinigay, no? Kaya kung babalikan natin ang John 5:43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Kaya ang pangalan ng Ama, Jesus, kasi yun ang ibinigay, no? Ayon sa talata ng John 5:43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. So therefore, mayroon silang konklusyon na yun palang binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo ay binyagan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na lamang dahil yun ang pangalan na ibinigay ng ating Panginoong ng Ama, Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo. So yun pala ang kanilang konteksto. No? Yun ang kanilang pagkaunawa na yung pangalan ay literal na pangalan. So, yun po ang ating i-resolve sa gabi po na ito mga kapuntos. Okay? Ano ba ang pangalan? No? Ito ba ay literal sense na pangalan talaga? No, halimbawa dito sa John 5:43 na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, naparito ako sa
pangalan ng aking Ama. Ibig ba dyan sabihin, pangalan talaga ng Ama ay Jesus? Yan ang ating tingnan. Ano ba ang paliwanag ng mga scholar? Okay, so sa Greek po, kung babasahin natin ang Greek text, no, yun pong pangalan is onoma. Yun, no? Onoma. Ngayon, tingnan natin ang pahayag ng mga scholar, ano ba ang onoma or pangalan? Ito po, no? Sa Strong Concordance, no, yun pong onoma ay, ang kanyang definition is a name, authority, no, or cause, no? Ang usage niya, name, character, fame, reputation. Okay? So, dito po sa baba, sa Helps Word Studies, number 3686, ang onoma po, yan, ang kanya pong kahulugan, ang kanya pong usage is name. Hindi po siya literal na pangalan talaga. Sabi po ng mga scholar, yan po ay figurative, no? Naka-highlights po dyan, makikita nyo naman, figurative, no? Meaning, the manifestation or revelation, pagpapahayag, no, of someone's character, siyempre ng ating Panginoong Jesucristo, no? So hindi po pagpapahayag ng kung ano ang tunay na pangalan, kundi yung kanyang utos, yung kanyang sinabi, no? That is distinguishing them from all others, no? Thus, praying in the name of Christ means to pray as directed, authorized by Him. Ibig sabihin, authority. Kaya nga, sa taas, tingnan natin ang isa sa definition, authority. No? Authorized by Him. Bringing revelation that flows out of being in His presence. Praying in Jesus' name, therefore, is not a religious formula. Okay? Just to end prayers or get what we want. So, hindi po tama na sabihin mo na pangalan ng Ama, na parito ang Panginoong Jesucristo, kaya pangalan ng Ama ay Jesus. Mali po, hindi po yun literal sense. That is figurative, na meaning po, manifestation or revelation of someone's character. No? Hindi po pangalan talaga na ibinigay. That is figurative sense. Figuratively. Hindi po siya literal. Okay? So, hindi po nangangahulugan na pangalan ng Ama ay Jesus din, kasi hindi yun literal. Ibig sabihin yun, in the authority of the Father, or in the authority of, yun po ang ibig sabihin yan. No, yung pangalan, in the authority of, no, sa authority o otorisasyon ng Ama, ako na parito. Yan po ang ibig sabihin. No? Kaya nga, mababasa po natin mga kapuntos, no, dito po sa Good News Bible, ito po ang ating mababasa, no. Again, no, yung pagsabing, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, in the authority of my Father. Yun po ang ibig sabihin nun. No? Sa autorisasyon ng aking Ama, ako ay naparito. Kaya nga ito ang sinabi natin Panginoong Jesucristo sa Matthew 28:18, Good News Bible. Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. So, ang lahat ng authority ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Okay, na ibinigay ng kanyang Ama. So doon din sa Matthew 28:19 na binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, hindi po yun nangangahulugan na pangalan ng Ama Jesus, pangalan ng Anak Jesus, pangalan din ng Espiritu Santo Jesus. Hindi po ganon. No? Sa pangalan ng Ama, ibig sabihin, in the authority of the Father, in the authority of the Son, in the authority of the Holy Spirit, binyagan ang lahat ng tao. Yun po ang kahulugan ng pangalan. No? So, ito pong ginagamit nila, palagian nilang ginagamit sa Acts 2:38 para malaman niyo anong ibig sabihin nito. No? Sa Acts 2:38, ito po ang ating mababasa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay, so dito, kinakailangan daw binyagan sa pangalan ni Jesucristo. Kaya ito po ang kanilang ginagamit na talata na ang binyag na inutos sa Matthew 28:19 ay gawin na lamang sa binyag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon po sa mga scholar again, no? Mga kapuntos, ayon po sa kanila,
ang Acts 2:38 po, ito po ang mababasa natin, no? Ayon sa mga scholar. In the name of Jesus Christ, not to be exclusion of the Father and of the Spirit. No? So wag daw iitsapwera ang pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo, in whose name also this ordinance, also ang utos na ito is to be administered, ay kinakailangan gawin, no, ayon doon sa Matthew 28:19. So yan po, no, ang komentaryo ng mga scholar sa Acts 2:38. Kaya mali po yung unawa nila na sa pangalan na lamang ng Panginoong Jesucristo gawin ang binyag dahil sinabi ni San Pedro. Mali po yun, no? Dahil unang-una, again, sinabi ko na kanina, hindi pwede kontrahin ng mga apostol ang sinabi or utos ng Panginoong Jesucristo. Dahil John 13:16, ang mga sinugo ay hindi nakakahigit sa nagsugo. Okay? So ayon po sa mga scholar, yun pong pagsabi na binyagan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi po yun nangangahulugan na i-exclude natin ang pangalan ng Ama, ang pangalan ng Espiritu Santo. Dahil yung ordinance po na iyon ay dapat administered in Matthew 28:19. So doon po natin yan ikakapit sa Matthew 28:19. So, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo pa rin ang tamang binyag, mga kapuntos. Tingnan naman po natin, no, ang history, no, dahil sa history po, mga kapuntos, dito po sa Didache, no? Yan, The Didache by MLCET edition with commentary. Okay? So, ano ba itong Didache na ito? No? Bakit importante na malaman natin to? Ano po ba ang nilalaman ng Didache na ito? Ito po, no, basahin natin ang backpage nito. Ito pong Didache na ito, no, ayon po dito, the Didache was a 1st century manual of sorts for the Christian Church. It was contemporary with the Book of Revelation around 60 AD. So, ito palang aklat na ito yung kasalukuyang ginagamit nila nung panahon na yon. Sino ba ang nagsulat ito? And purports to have been written by the 12 original apostles of Jesus Christ to Gentile Christian churches as a quick tutorial of instruction for conduct and practices. So, mga apostol ang sumulat nito, ang gumawa nito para doon sa mga hintil, no, yung mga hintil na napaanib sa simbahan, no, para mabigyan po sila ng proper instruction sa kung anong conduct and practices ang dapat gawin nila. Okay? So, mga apostol po ang sumulat dyan, ayon po sa mga historian, ayon po sa mga scholar, mga theologians. So, ano ba ang nakasulat dito? So, tingnan natin, no? Ayan, sa instruction for rituals, no, paragraph 7, ito po, no, yung naka-highlight, sabi po dyan, concerning baptism, after you have reviewed all these things, baptize this way. Baptize into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Napakalinaw po niyan, no? Magbaptize kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, yan po ang sinabi ng nasabing aklat. At sino nga ba ang sumulat dito? Balikan natin. The Didache was a 1st century manual of sorts for the Christian Church. It was contemporary, no? Ito na yung ginagamit ng mga early Christian with the Book of Revelation around 60 AD and purports to have been written by the 12 original apostles of Jesus Christ to Gentile Christians churches as a quick tutorial of instruction for conduct and practices. Ang mga apostol ang nagsulat niyan para po doon sa mga nahikayat ng mga hintil na umani po sa simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, no? At kung titingnan po natin sa iba namang history, binanggit po yung Didache po na iyan, mga kapuntos, no? So dito naman, the Didache or teaching of the 12 apostles, yan, sinabi po sa nasabing history, yung Didache, no, nakaturuan ng 12 apostol, a document of uncertain date, no, prefers that it be done in living, that is running water. But where water was scarce, it could be administered by pouring water
3 times over the head in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, napakalinaw po, even in the history, pinapatunayan po, yun pong didakke, no, na aklat, na sulat ng mga apostol para po sa mga Gentiles, no, for conduct and practices. Pakinggan pa natin ang issue na kanya pong nire-raise, mga kapuntos. So ano yung pangalan ng Ama, di ba? Wala namang ibang pangalan ang binigay ng Ama, di ba? Kundi Jesus. So kung si Kristo na dumating sa pangalan ng tatay niya, ano pangalan ng tatay niya? Di ba? So ang Kristo naman hindi naman pangalan, yung Lord hindi pangalan. Bakit? Ang Kristo sa Greek word, iyan po ang ibig sabihin po niyan ay Christos. Nang ibig sabihin po sa Tagalog ay pinahiran, di ba? Anointed sa English. So ano naman sa Hebrew word? Ang Hebrew word po niyan ay Messiah. Nang ibig sabihin po niyan ay tagapagligtas. So ang pangalan bang tagapagligtas ay ang asan ka bang tagapagligtas ay pangalan? Hindi naman po. Tanungin natin, yung word naman na Lord. So yung Kurios, pangalan ba yan? Yung Greek word yung Kurios. Hindi po. Ang ibig sabihin po kasi niyan, Master. So ang master ba? Ang master, di ba? Pangalan ba yan? Hindi rin. Yan ay taguri na ginagamit mo lang sa isang bag o tao o being na kung saan nagpapakita ka ng respeto. Nirerespeto mo siya, sumusunod siya, tinatawag mo siyang Lord, di ba? Lord. So, yung taguri na yan, siyempre, nakaakibat lang yan doon sa pangalan. Pero hindi siya kabuuan po na rin, yung doktor. Di ba? Sir. So, bakit natin ina-apply yung doktor? Kasi, Ano niya yun eh? profession niya yun, di ba? So, sir, gumagamit tayo niya kasi mas mataas siya. So, ibig sabihin, ganun din yung pangalan na Lord of Kurios sa Greek word. Ang ibig sabihin po yan, ayan ay nakakaiba doon sa pangalan ni Jesus. So, yung pangalan talaga na ipinangalan, yung Matthew chapter 1 verse 20, wala namang Lord doon eh, wala namang Kristo, di ba? Jesus ka. So, ang basehan natin ngayon, so, yung pangalan na yan, na pangalan na Jesus ay sapat na pangalan para ang tao ay maligtas. So, ayon po sa kanya, yun pong titulo, no, na Lord, no, proper noun, no, proper noun, Lord. Yun po ay hindi pangalan, proper noun nga eh. Paano hindi naging pangalan yon, no? Dahil nga, kung gagawin kasing pangalan yon, malilito sila. Kasi pangalan na yung Lord, pangalan na rin yung Jesus. So, alin sa dalawa? Kaya, kinukontra na naman nila yung Lord na hindi yun pangalan. Yun ay tag-uri, titulo. Again, mga kapuntos, no? Sa Biblia po, sa Numbers, sabi po ng Panginoong Diyos, ang Diyos ay hindi tao. Kaya wag po nating ihalintulad ang Diyos sa tao. Yun pong mga titulo ng tao, ibukod mo po yan sa titulo ng Diyos, no? Dahil yun pong Lord, proper noun, no? That is divine title of God. Yes, it is title, no? Descriptive name. Pero pangalan pa rin yun. Pangalan yun. Pangalan yun ng Diyos. No, papaliwanag ko sa inyo bakit pangalan yung Lord, no? Basahin natin na ang pahayag ng simbahan. Okay? Ito po sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 24. The real name of the true God is Yahweh. Yahweh or Yahweh, no? Yahweh yan. Sa Tetragrammaton YHWH. It is linguistically derived from Hawa, a related form of Hajj, meaning to be. It means he is. The Septuagint renders the form Eje to I am. So sa Greek, naging I am na po yung he is na Hajj. Okay? Or Asher Eje, the I am. No? So, by which God designates himself in Exodo 3:14. No, itinalaga niya sa kanyang sarili yung word na I am or he is or ije sa Greek, then sa Hebrew naman Hajj, no? Sa Exodo 3:14 inano yan ng Diyos sa kanyang sarili. The being one, while it is regularly paraphrases the form Yahweh by the expression Kyrios. Ano daw? The being one, while it regularly paraphrases, no? Paraphrases the form Yahweh by the expression Kyrios or Lord, no? Proper noun. Hindi po common noun, no? Which was a current Greek
designation for God. So, yun pong Kyrios or Lord, proper noun, yan po yung Yahweh or Yahweh. No? Kung babasahin pa natin direkta, God Himself revealed His name to Moses. Pangalan yun ng Diyos. No? Descriptive name. Descriptive name of God, Yahweh, or Kyrios in Greek, Lord sa English, with proper noun, hindi po common noun. Proper noun po yan, kaya nga tinawag siya Lord of all Lords Diyos, o Panginoon ng mga Panginoon. Kasi nakaakibat sa Kanya ang pangalan na yan. No? Sabi niya, bukod daw yan sa pangalan na Jesus, kasi yun parang tag-uri lang daw, mali. No? Dahil yun po ang nagpapatunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos dahil po sa proper noun na Lord. No, designates Himself. Sabi nga. Okay? So sabi pa dito ng simbahan, Catechism of the Catholic Church, paragraph 204, God revealed Himself progressively and under different names to His people. But the revelation that proved to be the fundamental one for both the Old and New Covenants as the revelation of the divine name to Moses in theophany of the burning bush on the threshold of the Exodus of the covenant on Sinai. No? So ano daw ang sabi ng simbahan? God revealed Himself, no, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili progressively and under different names, no, sa maraming pangalan to His people. But the revelation that proved to be the fundamental one for both the Old and the New Covenant was the revelation of the divine name. No, so ang revelasyon talaga no ng tunay na pangalan ng Panginoon o ng Diyos ay yung sinabi niya doon kay Moises, no, sa papapakita ng Panginoong Diyos doon sa burning bush, no, sa Sinai. So tingnan muna natin anong pangalan 'yon. Okay? Sa Exodo 3:13 to 15 po mababasa natin 'yan. Ito po ang ating mababasa mga kapuntos, no. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Ano bang ibig sabihin ng ako nga? Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. So ang pangalang Yahweh, yan po is forever name, no? Forever and ever po yan, hindi po yan mawawala. Dahil ito ang itatawag nila sa akin magpakailanman. So ito pong Yahweh or Yahweh, sabi dito, the Septuagint renders the form EJ I am, or Asher EJ that the I am, by which God designates Himself in Exodus 3:14, the being one, while it regularly paraphrases the form Yahweh by the expression Kyrios, Lord, which was a current Greek designation for God. So yun palang Lord or Kyrios, yun po ang modern designation ng Diyos sa pangalan na Yahweh. So Yahweh or Kyrios or Lord, iisa lang po yun. Pangalan po yun, divine title of God. Kaya wag po natin sabihin no, na hindi yun pangalan. Pangalan yun. Pangalan yun ng Diyos. Kaya nga litong-lito sila Kasi binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, sinabi naman, binyagan sa pangalan ni Jesus. Yung Yahweh, pangalan din yun No? Na naging Kyrios sa Greek, sa English, Lord. Proper noun, Lord. Basahin pa natin dito ang pahayag ng simbahan, mga kapuntos Dito sa, sa paragraph 209, out of respect for the holiness of God, the people of Israel do not pronounce His name, no, yung Yahweh. Dahil do not use the name of God in vain nga So napakabanal po kasi ang pangalan na yan. In the reading of sacred scripture, the revealed name Yahweh is replaced by the divine title Lord.
pinalitan po yung Yahweh, pinalitan na po ng Kyrios, no? Sa Greek. In English, Lord. No? In Hebrew, Adonai. In Greek, Kyrios. Hindi po curious, sabi niya curious daw. Kyrios po yun. Kyrios ayon sa simbahan. It is under this title that the divinity of Jesus will be acclaimed. Jesus is Lord. Kaya litong-lito itong ating mga kapatiran. Kaya gumagawa na lang sila ng kahit ano-anong rason. Na yun daw, Lord, hindi po yun pangalan. Yun daw po ay tag-uri. Yun po ang problema. Kasi kung gagawing pangalan din yun, lalabas, dalawang uri ng pagbinyag. Binyagan sa pangalan ng Lord at pangalan ng Jesus. No? Kaya nga hindi nila maunawaan kasi wala pong nagtuturo sa kanilang simbahan. No? Again, yun pong Lord, proper noun, no? Ayon po sa simbahan, divine title, no? Divine name, no? Designate ng Diyos sa kanyang sarili. Pangalan po ng Diyos, yun po yung Yahweh sa Old Testament. Sino yung Yahweh? Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, Matthew 28:19, binyagan sa pangalan ni Yahweh. Sino si Yahweh? Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Yan po ang ibig sabihin ng Lord. Pangalan yun, divine title of God. No? Kahit pa, descriptive name pa rin. No? Kaya wag mong gawing tag-uri lang. No? Hinahalin tulad niya kasi sa mga tao. No? Yung mga tao kasi, may mga yung matataas ang antas, no, lalo ni mga hari, tinatawag yun na Lord pero common noun. No? Lahat ng mga hari, mga Lord sila, pero common noun, letter L. Titulo nila, Lord dito sa lupa. Pero sa Diyos, iba po dahil proper noun po yun. No? Pangalan po talaga yun ng Diyos na ibinigay niya sa kanyang pagkakakilanlan. Title nga, divine title. No? Proper name na ibinigay ng Diyos para sa kanya, sa kanyang sarili, designate himself nga sabi ng simbahan. Kaya mali po talaga ang kanilang mga pag-aaral, mga kapunto sa salita ng Diyos. Hindi talaga nila naunawaan. Dahil wala silang magisterium Walang nagtuturo sa kanila ano ang tunay na pagkaunawa sa mga salitang iyan. Lord, hindi po yan basta Lord lang na common noun. Proper noun yan. Kahit basahin mo sa Bible, proper noun yan. Paano hindi naging pangalan yan? Proper noun Diba, mga kapuntos? Grammatically. Oh. So, mali po ang kanyang pahayag na yun ay tag-uri lang at hindi pangalan. Pangalan po yun. Kaso, mahihirapan silang i-reconcile yun kasi sa pangalan ng anak Panginoong Hesus, tapos meron pang Lord na pangalan din. Paano nila i-reconcile? Kaya ginawa nilang tag-uri, no, na para bang titulo lang tulad daw ng doktor. No? Pero yung pangalan ng doktor, yun talagang proper name niya. Pero yung doktor, yun ang kanyang titulo. Mali po. Dahil ang Diyos ay hindi tao. Huwag nating ihalin tulad ang Diyos ang tao. Although, title yun, divine title, pero yun po ang ibinigay ng Diyos sa mga tao na kanyang maging pangalan. Kaya nga sabi sa Exodus 3:14-15, ito ang itatawag nila sa akin, magpakailanman. Kaya yung Yahweh or Kyrios or Lord, pangalan yun ng Diyos, hindi po yun tag-uri lang, mga kapuntos. Okay? So dito na po tayo sa huling bahagi ng kanya pong panlilin lang sa mga nakikinig sa kanya. So, ang bautismo talaga sa pangalan dapat ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, ang tanong dyan, nasunod ba ng mga disciple? Yes. Kasi ang katuparan ng bautismo ay Jesus. Okay, di ba? Sabi nga sa na parito ako upang hindi sirain ng kautusan kundi tuparin. O natupad ba? Yes. Ang sagot po natin, yes. Katuparan ni Kristo. Thank you. So, ang huli niyang bitaw, no? Yun pong una nating iplinay. Ang bautismo daw dapat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tama na sana yun Kaso lang dinagdagan pa niya. Natupad ba yan? Of course, natupad sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na lamang. No? Ito po ang mahirap kapag wala po tayong kahit basic theology man lang. No, hindi naman po ako nag-aral ng theology talaga na as a whole, no? Pero dahil po sa turo sa amin ni Sir Jan Juna, no, yung basic sa theology, tinuruan po kami. No? So yun pong Matthew 28:19,
Hindi po yun prophecy. Tawag po nun sa theology, divine o Great Commission po yun. Great Commissioning. Hindi po Great Prophecy. Ang Matthew 28:19, commissioning, Great Commissioning, yun na po ang pinakautos ng Diyos para sa lahat ng mga tao na gawin ng simbahan, unang-una ng mga apostol. Hindi po yung propesya na kailangan matutupad pa sa darating po. Hindi po. No? Great Commissioning po yun. At hindi po yun pwedeng utos lang. Hindi pwedeng utos. Hindi po yun pwedeng propesya lang. Bakit? Hindi pa yun inutos ng Panginoong Jesucristo. Ginagawa na po nila ang pagbibinyag. No, basahin po natin sa banal na kasulatan. No? Sa Luke, John 3:22-23, John 4:1-2, no? So ito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan, mga kapuntos. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea at doon siya tumira na kasama nila at bumabautismo. Ayan, bumabautismo na po ang ating Panginoong Jesucristo, no? Sa chapter 4, verse 1 and 2, ito po ang sinabi ni Apostol na Juan. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. Kita niyo? No? Kaya mali po na sabihin na tinupad ng mga apostol sa pangalan na lamang ng Panginoong Hesus yung pagbibinyag. Mali po. Dahil bago pa sila inutusan, ginagawa na po nila ang binyag na yan. Ano yung binyag na yun? Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, ayon po sa Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po Great Prophecy. Kasi kung prophecy po yun, hindi pa sana nila ginagawa. Ginagawa na nila yun no? Sa pagmiministry ng ating Panginoong Jesucristo, nagbibinyag na po sila. Kaya nga may mga alagad na si Panginoong Jesucristo, marami na, sa panahon niya, marami na siyang tagasunod. Kaso nga lang tumalikod lahat sa John 6:66. Tumalikod, ang natira yung mga apostol na lang. No, dahil doon sa pahayag ng Panginoong Jesucristo na ang aking laman ay tunay na laman at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang sinong kakain at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi naunawaan ng mga alagad niya yun, kaya nagsitalikod. Pero ang mga apostol na natili, pero gayon pa man, no, nagbabautismo na po sila. Panahon pala ng Panginoong Jesucristo, gumagawa na sila ng bautismo, kaya walang prophecy at all kasi ginagawa na po nila present time sa panahon nila. Kaya again, yun pong Matthew 28:19, hindi po yun great prophecy, great commission. Yun po ay inutos na ng Panginoong Jesucristo doon sa mga apostol na gawin nyo ito, wag lang sa mga taga-Hudiyo, itong mga Hudiyo, sa lahat na ng mga bansa, lahat na ng mga tao. Great Commission nga sa theology. No, hindi po great prophecy na matutupad pa lamang nung nangaral ng mga alagad. Mali po 'yon, mga kapuntos. No? Again, ang pagbibinyag ng ating Panginoong Jesucristo ay ginagawa na po nila. Baka sabihin, bakit sinabi ba doon sa John 3:2 na nagbinyag sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Hindi nga sinabi. Pero yun kasi ang intensyon ng Panginoong Jesucristo kung sa paanong gawin niya ng mga apostol ang pagbabautismo. Di ba? Matthew 28:19, gawin ninyo ito, no? Binyagan ang lahat ng mga tao sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yun kasi ang utos ng Panginoong Jesucristo Ngayon, ang Kristo ba nagbabago? Yan. Tingnan natin. Nagbabago ba ang Kristo? Basahin natin, no? Hebrews 13:8. Ito po ang ating mababasa. Si Kristo ay hindi nagbabago, no? Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Kaya wala pong puwang na baguhin niya ang kanyang nais na maging alagad niya ang lahat ng tao sa pangalan ng kanyang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay? So wala pong pagbabago 'yon. No, kahit po ang kanya pong utos na binyagan ang lahat ng tao ay doon na po sa kanyang pag-akyat sa langit, bago siya umakyat sa langit, doon pala niya inutos. Pero yung gawain na pagbibinyag, ganun din po yun. No, nagbibinyag na rin po sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Bakit? Dahil ang Kristo po ay hindi nagbabago. Yan po ang ating tampok sa gabing ito, mga kapuntos, at naway natuto po kayo. No? At ngayon, pag may narinig po kayo mga mangangaral dyan sa lugar nyo, na gamit po ang oneness na baptism,
at least may pangunta na po kayo. Okay, so naway natuto at na-inspired po kayo mga kapuntos sa atin pong i-present na topic ngayong gabi. So bago ko po tatapusin mga kapuntos, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kaabag na nag-subscribe po sa akin at nagtitiwala sa atin pong channel, no, na patuloy pong pumapasok gabi-gabi sa atin pong channel po para po makinig sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan dito po sa Punto por Punto. Ngayon po ako po ay humihingi uli, no, ng isang subscription sa lahat po ng mga kapuntos natin dyan na nakatutok po sa ating pag-aaral gabi-gabi dito po sa Punto por Punto. At kung mahirap po uli ang subscription, isang like and share na lamang po at masayo na po tayo dyan. God bless us all.